Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, patuloy mga minamahal na ang dakilang panahon o ang kaaya-ayang kaarawan ng Panginoon ay nahayag buhat sa kanyang banal na bundok ng Sayon. Kaya tanggapin natin patuloy ang napakadakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ang sumating lahat. Amen. Nagagalak tayo, mga minamahal na mga kapatid, sa lahat po ng mga tao, tunay na ang buong sanlibutan ay patuloy sa pagsusumikap at patuloy din namang nagsusumakit upang masumpungan ang ikapapayapa ng kanilang mga kalooban. Na sa madaling salita, mga kapatid at mga kaibigan, ang hinahanap ng mga tao ngayon ay ang kaharian ng langit. Nasaan ang kaharian ng langit? At ano ang kaharian ng langit na sinasabi ng banal na kasulatan? Mga kapatid at mga kaibigan, ito'y patuloy na ipinapaalala sa atin ng Panginoon. Hayaan nating bigyan tayo ng karunungan at kaalaman ng Panginoon upang maging payapa tayo sa ating paglalakbay. Ano ang kaharian ng langit na itinuturo ng banal na kasulatan? Ganito po ang nasusulat sa aklat ng Roma, chapter 14, verse 17. Sinasabi po rito, mga kapatid at mga kaibigan, basahin po natin dyan sa screen. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. Ayon po sa konsepto na nalalagay sa aklat ng Roma, hindi po itong mga material na bagay na tinatangkilik natin o pinakikinabangan natin nagiging kalakasan ng ating katawan. Ibig sabihin, wala pong itinatangil dyan. Ibig pong sabihin, lahat po ay malilinis na karapat-dapat natin tanggapin ng may pagpapasalamat sa Panginoon. Ituloy po natin, mga kapatid at mga kaibigan. Maging payapa po tayo dyan, mga kapatid. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi po dyan sa pagkain at pag-inom, tayo bibigyan ng pagsusulit ng Panginoon. Hindi po dyan, mga kapatid at mga kaibigan. Saan po? Saan po tayo dadalisahin ng Panginoon? At saan, ano po ang ipagsusulit natin sa harapan ng Panginoon? At saan tayo hukuman ng Panginoon? Ito nga po, yung kaharian ng langit na patuloy nating pinagsisigawan sa buong sanlibutan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi, narito na po mga kapatid, ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Yan po ang definition. Yan po ang ibig sabihin ng kaharian ng langit. Kaya hindi imposible, kapatid at kaibigan, na mapasayo yan sa sandaling madinig mo yung salita. Ano yung sasayo? Ano yung sasa puso mo? Ano yung mananahan sa kalooban mo? Ito po ang kaharian ng langit. Ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Saan ang gagaling ang kaharian ng langit, mga kapatid at mga kaibigan? Yan po ay magbubuhat sa isang bayan kung saan itinalaga ng Panginoon upang ipangaral yan. Gaya nga ng nasa sulat at ipangangaral ng Ebanghelyo ito ng kaharian. Saka palang paparito, mga kapatid at mga kaibigan, ang puspos na kaluwalhatian ng kapangyarihan ng kaharian ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, habang tayo naghihintay, sinasabi rin ng kasulatan, mula sa Sayon, nakasakdalan ng kagandahan, sumilang ang Diyos. Ano po ang sumilang? Ang Espiritu Santo, ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, ang kanyang kapayapaan na nanggagaling sa kanyang sariling kalooban, mga kapatid at mga kaibigan, at ang kagalakan natin sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, nagagalak tayong pagbulay-bulayan ang nilalaman ng kasulatan, sapagkat ito, ang Espiritu Santo, ang kasulatan na nagbibigay sa ating mga kalooban ng pagkain tumatagal hanggang sa kabuhayang walang hanggan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Yan ang napakalakilang tugon ng ating Panginoon. Kung sumasayo ang katwiran, kung sumasayo ang kapayapaan, kung sumasayo, mga kapatid at mga kaibigan, ang kagalakan sa Espiritu Santo, ibig sabihin, sumasayo, sumasa-akin ang kaharian ng ating Panginoon. Patuloy nating ipagbunyi, patuloy nating itaas ang ating dakilang pagpapasalamat sa ating Panginoon. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my
glory unto thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto thee, O Lord, will I sing. Itaas natin ang ating dalangin ng pagsangguni at pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama na ang luklukan ay nasa sangkalitan. Sa pamamagitan ng pangalan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, sa makatibagay ng aming Panginoon sa Kristo, patuloy, Panginoon, na nagpupuli kami, tumatakila, nagtataas ng aming dakilang pagsangguni at pagtitiwala na kung paano, Panginoon, na iginawad mo sa amin ang kabuhayan, ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat ito ang patuloy namin kinakain sa araw-araw, na siyang nagbibigay sa amin ng katibayan, nagbibigay sa amin ng katatagan, upang patuloy namin tuwarin ang salita ng pula na nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat ayon sa minagaling ng iyong kagandahan loob, Panginoon, ang iginawad mong karunungan, katwiran, ang iyong kaharian, ang pag-ibig at pag-asa na ibinigay mo sa amin, nahanda upang ipamahagi namin sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan. Sapagkat sa ganitong kaparaan ng Panginoon, kung paano inibig mo kami, may ibig din namin ang aming mga kapwa, upang ang lahat, Panginoon, ay matutunan na kung paano ang dalisin na paglilingkod at paglakad ng naharin sa iyong dakila at banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong tapat na lingkod. Ang mabuting balita ay ipapahayag sa lahat ng mga tao at ito'y mailalathala sa puso at pag-iisip ng sino mang tao makahabag ng maging bahagi ng iyong dakila at banal na bayan sa makatibagay ng iyong banal na mensahe. Amen. Sa lahat ng mga bagay nito, Panginoon, patuloy namin tinatas ang aming dalisay na pagpasalamat, ang aming pagtitiwala, pagsangguni at pagdakila sa pangalan ng Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon ng mga grupos, mga galak tayo, mga minamahal ng mga kapatid na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang panahon ang itinangi ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating sasambahin sa Espiritu at katotohanan na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po ba natin yung napakadakilang panahon na aya-ayang kaarawan ng Panginoon Diyos na itinangi sa mga iglesia na gaganap na patotoo, na hinahanap tayo ng ating Ama, na sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan na ang Diyos ay Espiritu, na sinasamba natin siya bilang mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Nangyari po yung tanda ng patotoo na ipinakilala sa atin ng larawan at sinag ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Meron po ba tayong mababasa na sinabi kung saan tayo pupunta upang makinig at makipag-aralan at maniwala? Upang tayo ay makatyak sa kaligtasan natin bawat isa? Saan po ba natin mababasa kung saan tayo pinapupunta? Tatandaan natin, wala tayo sa temporaring mga bagay na iniisip para doon tayo pumunta. Kundi tandaan natin na spiritual itong pangangaral, spiritual na pananalig ito sa mga bagay na di natin nakikita, na itinulad ng paghahari ng Panginoon Diyos sa mga bagay na pinaniniwalaan natin na mangyayari sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Saan po ba tayo pinapupunta? Joel chapter 2 verse 32. Nangyayari na yung ang tubig ay nagiging animo dugo, ang buwan ay animo dugo. Amen po ba? Ang araw ay nagdidilim. Amen po ba? Amen. Yan yung mga warning ng second coming of Jesus. Pero saan tayo pinapupuntang lahat para makinig ng salita ng Panginoon Jesucristo na paniniwalaan natin? Ang kaligtasan natin gaganapin natin ito. Paniniwalaan natin yung
palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta. Nasa ilalim tayo ng katarungan ng Panginoong Jesucristo na wala ng hatol yung gumaganap nito. Saan po sinabi? Kay Propeta Joel chapter 2 verse 32. Amen po ba? Amen. Ano sabi ron? Magsiparoon kayo sa iglesia ng bundok ng Sayon, makinig at maniwala. Lahat ng sasampalataya at sasamba sa pangalan ng Jesucristo na magpapatotoo na saksi na sa pagkabuhay na maguli, tayo yung pinagkalooban ng katiyakan ng kaligtasan bawat isa. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Mananalig tayo. Nangyari po yung patotoo. Ipinakilala ng Panginoon Diyos yung kanyang silang. Pinakilala sa atin yung kanyang kaluwalhatian, ang Diyos Espiritu, buhat ng pasimula ng likhain ng langit at lupa. Ang Panginoon Diyos tunay na iisang Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga tumayo na hindi tinawag, ano dumarating? Kahihiyan, nagsasambulat sa kahihiyan, katataas pa ng mga katungkulan sa gobyerno natin, ano po? O ano ngayon ang dumating doon sa mga naaakay? Kung maaari lang ayaw na sabihin kung ano yung kinaaniban ng kanilang relihiyon. Ano po? That is reality. Amen po ba? Amen. Ang sabi sa atin, itinulad ng paghahari ng Panginoong Jesucristo sa atin bawat isa, ang nakapaloob, paniniwala, ang may pandinig, makinig ng salita ng Panginoong Jesucristo upang magkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan natin, sampalatayanan po natin, upang magkaroon tayo ng immunity, ng pag-asa, ng katiyakan, ng kaligtasan ng bawat isa sa atin, at yung buong pamilya natin. Amen po ba? Amen. Ay, nagsasambulat na. Nagsasambulat na yung mga hindi tinawag para mangaral. Pinangunahan nila yung kalooban ng Panginoon Diyos. Ano naging kahalili? Nagkakahaka. Ngayon, bilang hinirang at isinugo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, mababasa nyo sa banner ko yan, sa dibdib ko, yung Malakias chapter 2. Verse 5 and 6. Mababasa nyo riyan kung paano ko isinugo. Isinugo ng Panginoon ang mga hukbo at sinasamahan sa katwiran at kapayapaan kung paano sinikap na itayo ng Panginoon Diyos ang kaharian at katwiran na paniniwalaan natin ang ipinagkaloob sa atin, kapanatagan at kapayapaan ng pamumuhay natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung tunay na isinugo na magmisahe. Ang katangian hamak, dukha, mangmanglang, para hiyain yung mga malalakas, hiyain yung mga nagmamarunong, hiyain yung mga nagtatanggap na mabuti. Isasawala ng Panginoon Jesucristo yan. Hiyain yung mga traidor na mangangaral, hiyain yung mga mamumusong na mangangaral. Hindi building at hindi bundok ang pupuntahan natin, hindi literal. Ano po? Paniniwala tinig Amen po ba? Amen. May ibibigay ako sa inyong halimbawa kung paano lugod ang Panginoon Diyos kay Hari Solomon. Nung pumunta siya sa Land of Moria, nung pumunta siya sa nung pumunta siya sa Mount Moria. Sino ho ba'y kasama ni Haring David sa Mount Moria pag sumasamba? Building ho ba yung Mount Moria? Di ba ang kasama ni Haring David yung kanyang pinamumunuan? Amen. Yan ang mga iglesia. O, nung sumamba si Haring David, si Haring Solomon, sa ano siya sumamba? Sa Land of Moria. Nalugod ang Panginoon Diyos sa kanya. Di ba ang kasama ni Haring Solomon, yung mga nasasakupan din niya? Amen. O, di maliwanag na intindido ko mon. Mga tao yung mananamba. Hindi ito isang temporary bagay na magtatayo tayo ng building doon tayo sasamba sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Nangyari itong sinasamba natin ng Diyos na Espiritu nahayagang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa tunay na mananamba na hinahanap ng ating Ama yung tunay na binigyan ng napakadakilang jubileo ng pagsamba.
Ito yung the greatest jubileo. Sinasamba natin siya sa katuwiran ng tanda ng patotoo. Nagpapatotoo tayo na ang tunay na sinasamba natin ay Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Kaya tayo saksi sa pagkabuhay na maguli, nagpakilala Panginoon Diyos sa tunay na mananamba, naghayag siya ng kaligtasan sa tunay na mananamba. Amen po ba? Amen. Nagligtas siya sa tunay na mananamba. Naunawaan po natin yung tunay na mananamba. Yung tunay na nananalig sa Panginoon Diyos na ang Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula ng likhay niya ang langit at lupa. Kaya nahayag sa buktong na anak ang larawan ng sinag at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos eh. Ang Panginoon Jesucristo ang larawan at sinag at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, buhat sa pasimula ng likhay ng langit at lupa na ang larawan ng Diyos ay Espiritu. Hindi pinagtatalunan ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay pag-ibig. Nagpapalakasan tayo bawat isa. Amen po ba? Amen. Dahil dito nakapaloob ang katwiran, kapayapaan, kapanatagan ng pagsamba natin. Maliwanag po ba sa atin ang tunay na pagsamba? Amen. Hinahanap ng Panginoon Diyos Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Open na po pa John chapter 6 verse 31 up to 40. Jesus Christ is the bread of life. Amen. Jesus Christ is the anchor of faith in the resurrection. Jesus Christ is the light of the world. Jesus Christ is the way, the truth, go to heaven. Amen po ba? Jesus Christ is the author and finisher of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the principal of our faith in the resurrection, go to heaven. Naka-engage ang bundok ng Zion. Nabunga sa pagkapangalay ang pagsiselebrasyon ng mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli na ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay totoo na walang limitasyon ang karunungang ibinigay sa pagsamba sa mga sumasamba. Amen po ba? Amen. Tignan niyo yung hindi tunay na tinawag. Ano ang dumating? Puot ng Panginoon Jesucristo eh. Kahihiyan, ano po? Ang sabi dun sa atin, ang bilin sa atin sa aklat ng Hebreo, ilagan natin ang pag-ibig at pagnanasa sa salapi eh. Eh ano nangyari? Ba't inibig ang salapi? Ano nangyari? Kahihiyan, ano po? Ultimo, pinakamaliit na antas ng posisyon pagdating sa gobyerno. Bagsak na. Eh daratan pa lang matinding pag-uusig ng konsensya. Lahat ng nagagawa natin may kapatawaran. Ang walang kapatawaran, yung pusungin natin ng sinag at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Wala nang nakahain na pagpapatawad ng Panginoon Diyos dyan. Kaya maraming lumitaw na mga antikristo. Ikinaila, idininay ang sinag at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Nahayag ang sinag at kaluwalhatian at nahayag po ang kalikasan ng Panginoon Diyos na Espiritu eh. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung mga nangangaral. Ang hinahanap, purong pakinabang, purong mga temporaryong bagay. Ang kaharian ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo sa lahat ng sasampalataya, itinulad po sa mga bagay na di nakikita na paniniwalaan natin. Hindi ang paghahari hindi sa temporaryong bagay. Amen po ba? Nadinig niyo ba yung binasa kanina? Yung introduction ng bago tayo mag-alay ng papuri at pasasalamat na inaawitan natin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Na niluluwalhati natin siya, pinararangalan natin siya, dinadakila natin siya. Amen po ba? Amen. Amen. Inaalala natin siya, ginugunita natin yung kanyang mga gawa, pinaniniwalaan natin yung kanyang pagiging Diyos na Espiritu, buhat sa pasimula hanggang sa wakas. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Nahayag sa atin ang larawan ng Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan na nagpapatotoo tayo. Diyan o, itinulad ang paghahari ng Panginoong Jesucristo. Hindi sa mga temporaryong bagay.
kundi sa mga bagay na pinaniniwalaan natin, na nadidinig natin, na pinapangaral na hindi natin nakikita, ngunit naririnig natin ang pag-ahari ng Panginoong Diyos sa ating bawat isa. Saan mananahan? Hindi sa literal na building, sa puso't isip natin, hindi mawawalay sa labi natin, lumalabas sa labi natin ang patotoo ng Diyos yung Espiritu. Walang limitasyon ang karunungan ibinigay sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi kay Haring Solomon, ang nalugod ng Panginoon Diyos? Solomon, tinawag siya. Nalugod ng Panginoon Diyos na sumamba siya sa bundok ng Moria. Naunawaan na natin, mga tao'y kasama ni Haring Solomon na sumamba siya sa Mount Moria. O hindi magkaiba yung sinambahan ni Haring Solomon at yung pagsamba natin ngayon, the modern Mount Zion. Amen. The evolution Mount Zion, in general, in the 7th continent, all over the nations. Magagaling ang mga banal sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Amen po ba? Amen. Nakapaloob tayo sa layunin na ipangaral ng katwiran ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na paniniwalaan natin na magpapatotoo tayo ng Diyos sa Espiritu buhat sa pasimula. Everlasting character. Saan mananahan? Saan iniyoke? Saan isinulat? Iniyokit sa puso natin, isinulat sa isip natin, hindi nawawalay sa labi, sa angkan at lahi natin. Amen po ba? Amen. So, hindi kumpleto tayo ng baluti, kumpleto tayo ng armor of God sa pagkabuhay na maguli. Meron tayong karunungan, meron tayong panangga sa suligin ng lakad ng mga mandarayang mga kanal. Meron tayong pagyapak na ebanghelyo, meron tayong tabak na magkabilitalim na pinantatabak natin sa mga mandarayang mga kanal. Na nakabigkis tayo ng katwiran ng tanda ng patotoo. Kumpleto yung baluti natin lahat. Nakikibaka tayo sa mga sikat na mga organisasyon, na mga kultong relihiyon. Amen po ba? Amen. Bakit po naging kulto? Hindi nakatala sa langit eh. O, tignan nyo yung Genuine, nakatala sa langit. Naka-engage sa Panginoon Diyos sa langit. Nagpapatotoo na ang Diyos sa Espiritu. Sino nagpahayag? Sino nagpakilala? Sino nagligtas? Sino nagsalita? Ano sabi ng Panginoon Diyos? Kayo ang bayan ko, kayo ang mga saksi ko, ako ang Diyos nyo. Amen po ba? Amen. Ako lumalang sa inyo, sabi ng Panginoon Diyos, sa aking kaluwalhatian. Tunay na aking inibig kayo. Tunay na kayo'y aking iginalang. Magsitalima tayo. Amen po ba? Amen. Nakagagalak itong jubileo ng selebrasyon ng bundok ng Zion, naka-engage sa langit eh. Amen po ba? Amen. Awardee sa langit. Ito yung covenant to. Ginaganap na natin yung aklat ng buhay na kundero. Nakatala na sa langit yung mga gumaganap. Rehistrado na sa langit. Rehistrado sa Security Commission. License. Amen po ba? Amen. Corporation Soul. Sino founder ng Corporation Soul ng bundok ng Zion? Look unto Jesus, the founder of Holy Mount Zion. Ano sabi kay Haring Solomon? Humiling ka sa akin. Humiling ka sa akin. Hindi ko po kayang pamahalaanan ng iyong bayan sa lawak. Bigyan mo ako ng karunungan at pusong marunong kumilala ng masama at magaling. Amen po ba? Amen. Nalugod ang Panginoon Diyos sa kanya nung binigyan siya ng kahilingan na maghingi sa Panginoon Diyos. Binigyan siya ng karunungan, ng espiritu ng marunong kumilala ng masama at magaling, marunong kumilala ng mga bulaang mangangaral. Amen. Amen po ba? Amen. Nabuhay siya sa palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta. Nagalak ang Panginoon Diyos Hindi niya hiniling na pahabain ang kanyang buhay. Hindi niya hiniling ang kayamanan. Ano ang nangyari nung nalugod ang Panginoon Diyos sa kanya? Pinadala siya ng barkong-barkong ginto. Ano ang ginawa ni Haring Solomon sa barkong-barkong ginto? Ginawa lang puluhan ng mga tabak sa pakikipagdigma sa mga taong hindi nakikipag-ugnayan sa Panginoon Diyos Amen po ba? Amen. Ginawa lang flooring nung pagsiselebrasyon nila yung ginto, na barko-barkong ginto. Ano po? Nalugod ang Panginoon Diyos kay Haring Solomon.
nung siya sumamba sa bundok ng Moria. O ngayon, may mababasa ba tayo na sa bundok ng Zion tayo pinapupunta, the evolution Mount Zion, engage sa langit, official sa langit? Tanongin niyo religion nyo kung naka-engage na ba sa langit yan. Maraming gumagamit ng pangalan ng Diyos ngayon eh. Maraming gumagamit ng pangalan ng Panginoong Kristo sa pakinabang. Itinulad ang paghahari ng Panginoong Kristo sa mga bagay na di natin nakikita na maniniwala tayo. Amen po ba? Amen. Okay, tingnan niyo mga nagpatiuna. Nakukonsensya. Puro pakinabang ang kanilang ginagawang pangangaral, inaakit, ginadaya yung mga pusong walang malay na nakakarinig ng kanilang pangangaral, pero hindi matiyak ang kaligtasan kung sigurado bang ligtas para tanggapin yung kagalakan at yung pag-asa ng kaligtasan. Yung tunay na ligtas nakatala sa langit, may relasyon sa Panginoong Kristo eh. Nagpapatotoo. Amen. Na ang Diyos ay totoo, na Espiritu. Amen po ba? Amen. Ang liwanag nung tinawag ng Panginoon Diyos si King Solomon eh. Bigay ka sa akin, Solomon, at ibibigay ko sa iyo yung hihingin mo sa akin. Sa dami po eka at sa lawak ng iyong bayan, hindi ko kayang pamunuan. Humingin ka sa akin. Bigyan niyo po ako ng pusong, bigyan niyo po ako ng karunungan upang mapamunuan ko ang iyong bayan. Bigyan niyo po ako ng pusong marunong kumilala ng masama at magaling at maunawain. Pusong mapagpatawad, pusong maawain sa lahat ng bagay. Nagalak ang Panginoon Diyos sa kanya. Amen po ba? Amen. Ang itingalak ng Panginoon Diyos, kung saan sumamba si Haring David na ginawa niyang hari ng Israel, doon din sumamba si Haring Solomon. Hindi magkaiba ang bundok ng Moria na pinuntahan nila pagka sumasamba sila. Ngayon, ito ho yung katuparan ng bundok ng Zion. Isinila nga ang katwiran ng Panginoon Diyos sa banal na bundok ng Zion. Sumilang ang Panginoon Diyos sa mga iglesia na sasampalataya sa Panginoong Kristo na saksi sa pagkabuhay na mag-uli. Nag-gets po natin. Amen. Amen. Yung common sense na unawaan po natin. Sa kagandahan at kalooban ng Panginoon Diyos, sumilang ang Panginoon Diyos sa banal na bundok ng Zion. Temporaryong bundok ba ito? O yung mga tao o kalipunan dito ng mga mananampalataya ng Iglesia ng Panginoong Kristo na sumasamba sa Espiritu at katotohanan na saksi sa pagkabuhay na mag-uli. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Who is the bread of life? Who is the light of the world? Who is the anchor of faith? In the resurrection of our Lord Jesus Christ, in the resurrection, look unto Jesus. Basta natin si Jesus na gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin, nagbigay sa atin ng walang hanggang pangako at nagbigay sa atin ng regalo na buhay na walang hanggan. Given nato sa social media. Nasa gitna ako ng mga lakad ng mga impostor na mga ngaral. Sa isang mangmang, sa isang hamak, sa isang dukha na mensahero para hiyain yung mga nagmamapuri. Hiyain yung nagmamalaki. Hiyain yung mga nagmamarunong, isawala yung mga malalakas na sanlibutan. Sa isang hamak na kalagayan ko. Walang hihigit na alipin sa Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Who is the model of our faith? Look at you, Jesus. Siya ho yung module ng pananampalataya ko. Siya ang principal ng pananampalataya ko. Nagpapatotoo ko na ang Diyos ay Espiritu. Buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Siya naganap ngayon na likhain natin ang tao na kawangis natin, sabi ng Panginoon Diyos sa Genesis 1:26. Ito yung itinangay niya huling panahon. The day of the Lord is the greatest celebration of Mount Zion. Amen po ba? Ito yung kaaya-ayang panahon itinangay na mangingili na tayo at nagsisisit, mamamahinga na tayo. Tatakasan na natin yung mga walang kabuluhang mga maangangaral ng sanlibutan. Sino ang pinaka-principal ng ating paniniwala? Ang Panginoong Kristo, di po ba? Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung pilar ng bundok ng Zion. Nagpatotoo silang lahat eh. Nasulat sa banal na kasulatan eh. Nangaral si Apostol Pedro, nangaral si Apostol Juan, nangaral si Apostol Pablo.
Saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Walang limitasyon yung kapangyarihan ng karunungan ng Panginoong Jesucristo. Unlimited. Amen po ba? Amen. Madidinig sa lahat na sulok ng mundo. Manggagaling sa silangan, sa pulo ng mga dagat ang paghahayag ng katotohanan. Ipinakikilala sa bawat bansa ang kapangyarihan ng Iglesia ng bundok ng Sayon na dito pinili at ninasa ng dakong pahayagan ng tagapagligtas natin yung katwiran na paniniwalaan natin. Save tayong lahat. Amen po ba? Amen. Kaya kung Pilipino tayo at nagkakaroon na tayo ng relasyon sa tagapagligtas natin, magpatotoo tayo, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Panalangin natin yung minamahal nating gobyerno dahil napakaraming humihila sa namumuno ng gobyerno sa atin. Amen po ba? Amen. Ikaw ba, Pilipino? Kung Pilipino tayo, mahal natin bansa natin. Paniwalaan natin yung tagapagligtas natin, siya na mamagitan sa bansang Pilipinas. Nakita niyo yung China, sumusuko na, nananakot na lang sa bansa natin. Ano nangyayari sa China? Puro salot ang dumarating sa kanila, puro kalamidad. Kung pwede ba nilang galawin ang bansang Pilipinas na dito inisip? Dito itatanyag ang kapulihan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo ng tunay na mga iglesia na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Dito niya ipinanumpa sa pulo ng mga dagat sa minamahal nating bansang Pilipinas. Dito siya luluwalhatiin ng mga tunay na iglesia. Dito sasasampahin sa Espiritu at katotohanan. Ba't nasabi kong tunay na mga iglesia? Maraming lumitaw na peking iglesia. Ano hinanap? Puro temporaryong bagay. Ang hinanap, pag-ibig sa sarili eh. Ang inisip, puro yung sarili. O maging yung mga leader natin ng gobyerno, saan napapahamak? Saan bumabagsak? Di ba, pag-ibig sa pagnanasa sa salapi? Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, iwasan natin yung pag-ibig sa salapi eh. Itinulat ang paghahari ng Panginoon Jesucristo doon sa mga dukha, sa mapagkailangan. Saan tayo nangangalong? Saan tayo umaasa? Di ba sa Panginoong Jesucristo na lamang tayo umaasa para tayo pangunahan niyang maglakbay sa mundo upang ano man yung mga pangangailangan natin, ano man yung needs natin God is my provider. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin paghahari ng Panginoong Jesucristo sa tunay na iglesia, nagpapatotoo. Saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos po. Amen po ba? Amen. Nilalak ng awangis ng Panginoon Diyos yan. Kaya lahat ng nagsisunod sa pagbabagong lahi ng tagapagligtas, mga bagong nilalang, taong bago sa espiritual na paglalang. Naunawaan natin yung pagsiselebrasyon ng jubileo ng bundok ng Sayon. Katawa-tawa lang nililibak, hinahamak, kinukutya, pinagtatawanan. Baka nasa mababang kalagayan ng pagsiselebrasyon. Ano po? Pero tingnan natin yung mga malalaking organisasyon. May value ba? May effort ba sa paningin ng Panginoon Diyos? Meron po bang kabuluhan sa pandinig ng Panginoon Diyos dito sa sanlibutan? Naligtas na sumakay sa daong wawalong kaluluwa itong bundok na Sayon representasyon ito ng daong binuwi. Ano sabi doon sa 1 Peter chapter 3 verse 21? Ang tunay na kahawig ng daong Ninuwe, humingi tayo ng malinis na budhi sa pagkabuhay ng maguli sa pamamagitan ng Jesucristo upang makamit natin yung regalo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo ba yung presensya na wala akong alinlangan, wala akong pangamba sa pagtatanyag ko ng kaya-ayang kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin? Ito yung itinanging panahon Ito yung itinangi upang tayo mamahingan na sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan Ito yung kaaya-ayang kabutihan loob ng Panginoon Diyos na sasampalatayanan natin yung tagapamagitan natin na ang Diyos si Espiritu. Naunawaan natin kung paano tayo sasamba sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay ng maguli na ang Diyos si Espiritu.
Amen po ba? Amen. Pumapailan lang siya sa kalawakan ng kalangitan hanggang sa wakas ng lupa. Amen po ba? Amen. Sumasarahan siya ng dako ng paning ng silong ng mga langit. Sabi ng Panginoon Jesucristo, iuulit ko sa inyong puso. Isusulat ko sa inyong isipan. Hindi hiwalay sa inyong labi ang patotoo. Hindi ko naaalalahanin ang mga kasalanan at kasamaan niyong nagawa sa akin. Ihaharap ko kayo na banal na walang dungis at kapintasan sa aking harapan. Amen po ba? Amen. Kaya takasan natin yung mga nangangaral sa atin. Ang hinahanap, puro yung bigayan sa iglesia. O nakita niyo yung nangyari doon sa mga leader ng gobyerno natin. Nanggaling yung kapangyarihan sa tao, ginamit naman nilang kapakinabangan sa sarili nilang pamumuno. O di pinagdudusahan nila dito pa lang sa estado ng gobyerno. Magdurusa na. May kahalili ng pagdurusa yung mga lumalabag sa kautusan ng tao. Mas more pa sa palatuntunan ng Panginoon Diyos pag hindi natin ito ginanap. Amen po ba? Amen. Mas mabagsik ang Panginoon Diyos pagka siya ay naghatol. Kaya ang sabi sa Romans chapter 8 verse 1, ang lahat ng nakikita wala nang hatol. Dahil nagpapatotoo na tayo na ang Diyos ay Espiritu. Magpasawalang hanggan. Amen po ba? At nadinig niyo kung saan tayo pinapupunta upang sumampalataya. Sa banal na bundok ng Sayon, niyo nadinig ito. Na ang sumampalataya sa tagapagligtas ay pinagkalooban na ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Saan pinapangaral ang nilalaman ng banal na kasulatan? Sa banal na bundok ng Sayon, ang sumampalataya hindi mapapahiya sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo. May katiyakan tayo. May pag-asa tayong lahat. Amen po ba? Amen. Tanungin niyo pastor niyo kung may katiyakan ba yung pinapangaral niya sa inyo. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung sinusubo ng Panginoong Jesucristo. Dukha lang. Sanat sa pinag-aralan, mangmang. Upang hiyain yung malalakas ng sanlibutan. Upang hiyain yung mga nagmamarunong, yung mga traidor na mangangaral. Yung mga mandarayang mangangaral, yung mga malilinglang na mangangaral. Amen po ba? Amen. Nililing lang yung mga puso walang malay para pakinabangan yung mga tao. O ay nahahayag ngayon. Ano ang nagiging kahalili? Kahihiyan. Eh makapangyarihan ng kataas-taas ang tunay ng Diyos na sinasamba natin na lumikha ng langit at lupa. Gagawa ba siya ng kasulatan kung siya pa mapipintasan? Nag-judge po natin. Eh, banal ang Panginoon Diyos. Siyempre, gumawa siya ng walang kapintasan doon sa tatayo. Para matiyak ng mga nakakarinig yung kaligtasan. At ngayon, talagang ang mga tao sadyang nalito na. Ginawa na, kumbersyo itong pangangaral ng banal na kasulatan. Katotohanan ay narinig eh. Sinasadya pang limutin. Alam niyo may mga napahamak na inalis sa Ehipto, yung lumimot ng kalooban ng Panginoon Diyos, inalis na sila sa Ehipto eh. Naglakbay na sila sa disyerto eh. Nilimot na nila yung kababalagang nangyari sa disyerto. Okay, ito eh, napakadakilang kababalagan, crucified on the cross. Kaya binabati namin kayo ng God with us in the resurrection. Amen. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen. Ang Diyos ay sumasa atin sa pamamagitan ng Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Sa ano nakatayo ang kordero? Sa bundok ng Sayon. Ang pinag-aharian yung inalis sa Ehipto, 144,000 galing sa 12 liti ng Israel. O kaya yung kapupunan, yung mga mananamba sa Espiritu at katotohanan na magpapatotoo. Iniyupit sa puso natin, hindi siya binding inilagay ang panukala sa puso ng taong nakakarinig. Amen po ba? Anywhere, everywhere, sumasa atin ang tagapagligtas. Kaya lahat ng nakarinig, huwag natin itong lilimutin. Huwag kung kailan huli na ang lahat, saka tayo nagpapakita ng kapaibabawan sa mundo. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila nitong jubileo na binigay sa atin eh. Yung selebrasyon ng bundok ng Sayon, bunga sa pagkapanganay
saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Pinagiging perfect na ang paniniwala natin, pinagiging ganap na tayo. Diyan itinulad ang paghahari ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa lahat ng sasampalataya at sasamba sa Panginoong Jesucristo na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Basahin natin yung John chapter 6 verse 31 up to 40 para maunawaan natin na ang Panginoong Jesucristo ang tinapay ng kabuhayan na galing sa langit na bumaba sa lupa. Amen po ba? Amen. Hindi literal, Ang paghahari ng Panginoon Diyos sa mga iglesia, yung tunay na binibigyan ng relasyon at habag at awa, yung kinukupkup, yung inaampun at inaalis at tinutubo sa kahatulan darating sa huling panahon, sa muli niyang pagparito. Kaya lahat ng mga nagpatiyo ng mga relihiyon, mahuli pa yan. At ang bundok na sayo na nahuli, mauna na. Papailang lang na yan, mapupuspos na ng kaluwalhatian ng bundok ng sayo na nakatala sa langit, naka-engage sa langit, recorded na sa langit. Nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli na ang Diyos yung Espiritu. Naunawa po natin kung ba't ako sumasaksi sa Panginoon Diyos na nakilala ko ang larawan ng Diyos mula nung likhain niya ang langit at lupa. At yung nilalang niyang bundok ng sayo, nakawangis niya saksi sa pagkabuhay na maguli na ang Diyos yung Espiritu. Di huwat nahayag din ang larawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ang Diyos yung Espiritu sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Tumangka kayo, di lahat tayo magiging Espiritu, nakalarawan ng Panginoon Diyos sa muling pagparito sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po tayo ron. Amen. Nasa ating lahat yung kalayaan na yan Nasa ating lahat yung karapatan na yan. Pero huwag tayong pahuhuli sa nadidinig natin. Baka pag biglang dumating na ang Panginoong Diyos saka tayo nagpapakita ng kapaibabawan na tayo gumaganap. Hanggang tayo malakas, gawin natin ito sa buhay natin, i-apply natin, turo natin sa mga anak at apo natin. Huwag tayo matakot sa pumapatay ng laman. Matakot tayo sa pumapatay ng kaluluwa natin. Amen po ba? Amen. Ito buong katungkulan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon itanyag natin yung panahon itinangay ng Panginoon Diyos na nagsisisi na tayo namamahinga na tayo, nangingiling na tayo, inimbitahan na tayong lahat Pinaghandaan na tayo ng tahanan sa langit. Ang Panginoong Jesucristo ang daan ng katotohanan patungo sa kaligtasan natin bawat isa. Ang Panginoong Jesucristo ang bantay at ang Panginoong Jesucristo ang pintuan sa langit na papasokan ng mga nabubuhay sa daan ng katotohanan patungo sa kalangitan. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang susi ng paniniwala natin patungo sa kalangitan at siya ang pintuan sa langit na papasukan natin na tayo ang ipinaghandaan ng tahanan sa langit sa muli niyang pagparito na babalikan niya yung kanyang sariling sambahayan na itinayo sa paniniwala na kukunin niya at isasama niya na sa sangkalangitan. Amen po tayo doon. Amen. Basahin natin yung John chapter 6 verse 31 up to 40 para maunawaan natin. Nagsikain ng aming mga magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit, ang sa kanila'y kanyang ipinakain. Sinabi nga ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama na nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay iyong bababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palangin ng tinapay na ito. Sa kanilang sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman hindi mauuhaw. Datapwat sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako at gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Ang lahat ng ibinibigay sa aking Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy, sapagkat bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama,
na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Purihin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Amen. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin binasa sa John chapter 6 verse 31 up to 40? Ang Panginoong Jesucristo ang tinapay ng kabuhayan ng bumaba galing sa langit. Amen. Hindi yung mga temporaryong bagay dito sa mundo. Amen. Kaya ang paghahari ng Panginoong Jesucristo sa mga tunay na iglesia, tayo yung karapat-dapat na kumain ng tinapay ng kabuhayan na inihanda sa atin na tumatagal sa buhay na walang hanggan. At hindi lumilipas itong tinapay ng buhay. Ano po? Amen. Hindi kagaya ng temporaryong bagay na hinahanap natin sa mundo na namubulok at nasisira at lumilipas. Maliwanag po sa atin. Amen. Ang paghahari ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin, siya yung tinapay na kabuhayan na galing sa langit. Hindi yung dito natin nahanapin sa sanlibutan. Kaya yung mga taga-sanlibutan, ang hinahanap temporaryong pangangailangan, dinarat na ng kabagabagan ngayon dinarat na ng kahihiyan. Ano ang buluhan ng mga temporaryong bagay ipinakikita sa atin pag dumadating yung kalamidad, nasisira, nabubulok. Kahit na anong gagandang mga bagay na nakikita natin, lumilipas. Ano ang buluhan ng mga gandang bahay kung hindi natin masumpungan yung tunay na tahanan natin sa langit? Ano ang kabuluhan ng mga bagay na iniipon natin sa mundong ito kung hindi natin ito ipamumuhay? Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, ako ang tinapay ng kabuhayan na galing sa langit ng bumaba sa sanlibutan. Amen. Amen po ba? Amen. Malalim ang grammar ng spiritual na paghahayag ng katotohanan bilang saksi sa pagkabuhay na maguli. Nagagalak po itong ibinigay sa ating selebrasyon, bukas sa pagkapanganay na nakatala na sa langit yung pagiging bunga natin. Ang daming mga nangangaral, inaangkin yung pagiging bunga, wala naman silang ginawa ng tagapagligtas natin yung paniniwalaan natin. Di pegi yan. Amen. Ba't hindi pa natin iwanan yan? Nagsikain ng aming mga magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit, ang sa kanila'y kanyang ipinakain. Sino nagpakain? Ang Panginoon Diyos din na nagpakain doon sa mga Hebrew sa disyerto. Maliwanag po ba? Amen. Hindi naman temporary yung ibinigay ng Panginoon Diyos na pagkain sa kanila. Paniniwala. Amen po ba? Amen. Nagsikain ng mga aming magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, tinapay ring galing sa langit, ang sa kanila'y kanyang ipinakain. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tinapay na ang tunay, nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Amen po ba? Ang Panginoon Diyos din Amen. Kaya sa lahat ng sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang Panginoon Diyos din ang sinasampalatayanan po natin. Amen. Verse 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumabang mula sa langit at nagbigay buhay sa sanlibutan. Kaya ang sabi ko kanina, nadinig nyo, Jesus Christ is the bread of life. Jesus Christ is the light of the world. Jesus Christ is the foundation of our faith in the resurrection. That is the bread of life. Jesus Christ is the water living of life in the resurrection. Kaya nung umiigib yung babaeng Samaritana na hindi po pwedeng makipag-usap ang Hudyo sa Samaritana, nung sabihin ng Panginoon Jesucristo sa babaeng Samaritana na ako ang tubig ng kabuhayan, na sino mang uminom sa akin hindi na muling mauuhaw pa, kundi sasagana sa kanyang puso ang tubig ng kabuhayan. Amen po ba?
Amen. Sabi ng Samaritana, bigyan niyo po ako ng maraming tubig upang ako hindi na mauhaw. Nagtatakbo sa kabayanan yung babaeng Samaritana, ipinamalita niya na nakausap niya ang tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ano sabi nung babaeng Samaritana? Nalalaman ko ang tagapagligtas ay manggagaling sa angka ng Hudyo eh. Ako nga ay ang kausap mo. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po itong ibinigay sa ating karunungan sa pagdiriwang natin, na ito yung itinangin niyang panahon doon sa lahat ng iglesia na makakarinig ng kanyang tinig na iniimbitahan na tayo para tanggapin na natin yung kapatawaran na hindi naaalalahanin pa yung mga kasalanang nagagawa natin dito sa sanlibutan dahil hindi naman ang paghahari ng Panginoong Jesucristo hindi naman sa temporaryong bagay, hindi siya kinakain, hindi siya iniinom, hindi siya lumalabas sa labi natin, kundi sa paniniwala natin sa pangalan ng Jesucristo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Do you believe that the Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, people of God in the seven continental over the nations? Amen. Do you believe that? Amen. Naunawa natin kung paano magmanifestation ng Holy Spirit, ang knowledge, ang wisdom, ang hope, ang love, ang faith, and joy of the Holy Spirit in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng kabuhayan eh. Sino man kumain ng tinapay, wala nang kamatayan eh. Hindi na nagkakasala. Sino nagsabi sa atin? Ang Panginoong Jesucristo, nadinig niya? Amen. Hindi ko naaalalahanin pa ang inyong mga kasalanan at kasamaan. Hindi naaalalahanin ang paghahari ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na paniniwalaan natin. Maghahari doon sa mga nakakarinig na paniniwalaan natin ng tapat ito. Ipamumuhay po natin ng tapat ito. Aalalahanin at gugunitain natin. Ito yung diwa ng Espiritu na sumasa atin ng Diyos. Akong karunungan ay mananahan sa inyong kalooban. Natinig niyo po ako. Meron pa ba ako mga kasama, mga tapat na iglesia? Yung tatakasan yung mga kaipokritohan ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan sa pagtatapat ng paniniwala Hindi naman sa kaipokritohan tayo itinulad na maghahari ang Panginoon Diyos sa atin Sa kasakdalan ng kagandahan, sumilang sa puso't isip natin ng Panginoon Diyos Amen po ba? Amen. Alam ko, sabi doon sa John chapter 6 verse 40, nasa Panginoong Jesucristo ang buhay na walang hanggan nating lahat. Amen po ba? Amen. May kapangyarihan, buhayin tayo sa pagkaunawa. Tingnan yung mga nangangaral, pilit na ikinakaina itong sinagat kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa huling panahon. Ano dumarating naman? Ano kahalili? Pagkawasak ng kanilang foundation. Maraming gumamit sa pangalan ng Jesucristo, ginamit sa pangangalakal. Pinusok na, ginamit pa sa pangangalakal. Ano dumarating na kapintasan? Hindi siya tumawag ng mga nag-aral ng tapos. Hamak lang yung tinawag niya, mangmang lang yung tinawag niya, dukha lang yung tinawag niya para hiyain yung malalakas. Para isawala yung mga nagmamapuri sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Pagaya nito, sa isang dukha at hamak na kalagayan ko, nalulugod ang Panginoon Diyos na mainam. Ibinigay niya sa atin ang katwiran ng tanda ng patotoo na ginaganap natin. Bunga tayo sa pagkapangalay ng ating tagapagligtas lahat. Wala akong naramdamang alinlangan kundi nagagalak yung puso't isip ko na sa isang hamak at mangmang na kalagayan ko na ibig ko'y kapwa akong iglesia. Amen po ba? Amen. Ano sabi kay Pedro? Pakanin mo aking mga tupa, Pedro. Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Pumayo ka at pakanin mo yung aking mga tupa. Ano ho ang ginawa ni Pedro? Ipinahayag niya yung tanda ng patotoo na siyang pagkain ng tupa, pagkain ng mga iglesia na magkakaroon ng relasyon sa tagapagligtas. Amen po ba? Amen.
Di ba si Pedro din ang kausap nagtatayo ang iglesia sa ibabaw ng bato? Amen. Na wala nang kapangyarihan ng Hades ng impyerno ng pagdurusa. Ibinigay kay Pedro ang susi ng kaligtasan natin bawat isa. Saksi si Pedro sa pagkabuhay na maguli. Wala nang kapangyarihan ng diablo dito sa sanlibutan. Nasa ilalim na ng lakad ng mga banal ng kapangyarihan ni Satanas. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin, buho ko si Maria. Tinawag yung mga alagad. Sino tinawag ni Maria para pumunta sa libingan? Si Pedro at si Juan. Sino nakakita ng bukas ang libingan? Si Maria at si Pedro. Amen po ba? Amen. O inutos kay Maria, papuntahin mo sila sa bundok ng Galilea. Ihintayin mo sila. Ano sinabi sa kanila? Binasbasan sila doon. Humayo kayo at ipangaral at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ang maraming mga bansa at gawin yung alagad ko. Sasain niyo ko hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan man. Ipaghihigantin niya tayo sa mga mandaraya at manglilinglang na makangaral ng sanlibutan. Aalisin niya ang lakad ng masama sa lakad ng mga matuwid at banal sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung doktrina ng bautismo. Tignan niyo si Apostol Pedro, si Apostol Pablo. Maraming nakarinig nung sila'y nagtatanyag na kaaya-aya kaarawan ng Panginoon Diyos sa mga Hebreo, sa mga Hudyo, sa mga palataya yung mga Hudyo, libo-libo. Save silang lahat. Kasama sila sa 144,000. Yung mga nakarinig na sumampalataya doon sa pangangaral ni Apostol Pedro, ni Apostol Pablo. O lahat ng sasama ngayon sa paniniwala. Tayo yung kapupunan na 144,000 na pinaghaharian ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen po tayo doon. Amen. Tingnan niyo yung mga pastor na ikinakaila ang sinag at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Pinagtatalunan pa, nagpapagalingan sila. Meron ba tayong nabasang pagka-diskusyonan pa natin ang pag-ibig ng Panginoon Diyos? May nabasa ba tayong ang kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa mga iglesia na makakarinig na kanyang kilig? Pagtatalunan pa yung pangangaral. Ang Diyos ay kapayapaan, ang Diyos ay katwiran, ang Diyos ay kapanatagan. O di wala, hindi natin po pwedeng pagdiskusyonanan. Dahil ang kabutihan ng Panginoon Diyos ayaw na tayo mapahama, kaya ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Tignan niyo yung nangangaral na para lang batigaw na umaaligaw-ngaw, ingay na ingay, wala namang value yung pangangaral. Maraming masasaktan na pastor ngayon Bakit po? Nagtasa sila sa material na bagay Inibig nila yung sarili nila. Tignan niyo tignan niyo napupuot sa sarili na isang hamak na pastor. Kinapuputan ng mga bagay sa sanlibutan, inaari ko ng sukal ang mga bagay na nakikita ko sa mundo. Kinapuputan ko yung kasalanan tumatahan sa akin. Amen po tayo doon. Amen. Kaya maraming pastor na-open Bakit po na-open? Kasi mas inunan nilang inibig yung pakinabang. Patotoo ng patotoo. Ayaw na ng Panginoong Jesucristo ng patotoo ng tao Yung tao na papapurihan, hindi yung gawa ng Panginoon Diyos O ngayon, ako nagpapatotoo, ang pinapupurihan ko at pinararangalan ko, ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nakilala ko ang larawan at sinag at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na Espiritu siya buhat sa pasimpula. Pumapailang lang ang kanyang larawan hanggang sa kalangit-langitan, hanggang sa wakas ng lupa. Amen po ba tayo doon? Amen. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. Meron bang imposible doon? Pinagtalunan pa ng maraming pastor yan. Nahayag na nga ang sinag at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo Pagtatalunan pa na ang Diyos ay iisa. Amen po ba? Amen. Walang dagdag, walang bawas yung ginawang panukala sa ating lahat. Walang labis, walang kulang. Perfect po ang ginawang covenant na gaganapin natin sa huling panahon. Tayo sinikap niya na babalikan niya sa sanlibutan. Ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Amen po ba?
Amen. Saan tayo namamalagi ng paniniwala? Sa ilalim ng palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta. Yan yung nasa dibdib ko. Bilang isinubo ng Panginoon ng mga hukbo. Sinasabahan sa katwiran, sa kapanatagan, hinahanap ng aking labi ang kautusan ng mga banal na propeta. Nag-iingat ako sa pagkatanyag ng katotohanan na ito yung huling araw, ito yung huling panahon na itinangay niya, panahon ng imbitasyon, panahon ng kaligtasan natin bawat isa, panahon ng puot at paghihiganti ng Panginoon Diyos sa mga naparitong mga palalo at sinungaling na mga ngaral. Amen po ba? Amen. Nararamdaman nyo na malapit na siyang pumarito? Nahayag na yung mga palalo, nahayag na yung mga traidor na mamumusong na mga nangangaral na ginamit at ginagpalit sa pakinabang, sa pilak ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Nararamdaman nyo ba yung mga kalamidad, yung malalakas na bagyo, yung kahirapan, nagkaroon ng dibisyon at pagtatalo ang paniniwala sa mga pamilya. Nagkaanuluan ang bawat mga pamilya sa pananampalataya. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Ipapangalan ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan na nagpapatotoo sa akin. Di ba ito na? Amen. Nadidinig nyo na sa radio may patotoo na saksi ko sa pagkabuhay na magmuli na ang tunay na Diyos na sinasamba natin ni Espiritu magpasawalang hanggan. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng Panginoon Diyos? Akong karunungan ay tumatahan sa loob ng puso nyo. Amen po ba? Hayag sa namin nyo na ang Diyos ay Espiritu. Naunawaan po natin ang Diyos ay karunungan, ang Diyos ay Espiritu, ang Diyos ay salita, ang Diyos ay liwanag, ang Diyos ay pagkain ng buhay ng kaluluwa natin. Ang Diyos ay liwanag ng kabuhayan natin. Ang Diyos ay tubig ng kabuhayan natin na hindi na tayo muling mauuhaw pa. Amen po ba? Amen. Yan ang pagkain ng banal na purified bread of life. Jehovah Salum, Jehovah Jireh. Amen po ba? Amen. Ang Panginoon ng mga hukbo ang kinauwian ng lahat ng kaluwalhatian na narinig nyo na pinabahayag ko sa social media. Na wala akong nararamdamang alinlangan, wala akong nararamdamang pangamba, God's no fear. Nagagalak ang puso't isip ko dahil ito yung pangunang utos na narinig nyo na ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Ibigin natin ang Panginoong Jesucristo, paniwalaan po natin, ipamuhay natin. And the second commandment is love your neighborhood. Ibigin natin ang kapwa-tao natin para maligtas. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung pag-ibig sa kapwa-tao. Itinatanyag yung patotoo upang makinabang yung katulad nating iglesia na pinagkalooban ng mana, na sariling mana ng Panginoong Jesucristo yung mga makakarinig na makikipag-ugnayan na sa tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Nasa ng mga bansa, dito sa bansang Pilipinas, ipinanumpa na gaganapin ang salita ng Panginoon Diyos na may hula at patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli yung gumaganap na tinawag na Iglesia ng Bundok ng Sayon na bayang banal na sariling pag-aari ng Panginoon Jesucristo na inihahayag natin yung sinag at larawan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na ang Diyos ay Espiritu, buhat ng lalangin sa pasimulaang langit at lupa. Diba ang makapaghahayag lang nito, yung nilalang nakawangis ng Panginoon Diyos, na kung ang larawan ng Diyos ay Espiritu, tayo rin ay magiging Espiritu katulad niya sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Naiwangis ko po ba yung larawan ng mga iglesia sa larawan ng Panginoon Diyos sa muli niyang pagparito sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin? Amen po ba? Amen. Kaya nararamdaman ko malapit na maganap itong muli niyang pagparito sa bundok ng Sayon Amen po ba? Amen. Maraming mga organisado na sikat sa mundong ito at mga celebrity, gaya lang ng bulaklak na pagsikat ng ningning ng kaluwalhatian ng Panginoon Jesucristo sa bundok ng Sayon magkakalampe. Marami nang nalalatang organisadong celebrity, mga relihiyon ngayon At marami rin mga relihiyon na ayaw mapahiya, inaangkin yung anak na babae ng Sayon. Naunawaan natin kung ano ang pagkakakilanlan sa anak na babae ng Sayon, ang kanat lahi ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi, mga bagong nilalang,
Kalarawan ng tagapagligtas, bunga sa pagkapanganay. Ano larawan ng panganay? Ano larawan ng mga bunga? Natatalima sa tagapagligtas, nasaksi sa pagkabuhay na maguli. Kung ano larawan ng panganay, gayon din ang larawan ng bunga sa muli niyang pagpalita. Do you believe that the Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? People of God, nationwide, worldwide, in the 7th continent, all over the nations? Amen. Narinig niyo po ako. Amen. Alam mo tayo, mababasang mataas ang pinag-aralan para ipag-aralan, bigyan natin ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Kundi lahat ng nakakarinig, sabi sa aklat ng Pilipos, magsikuha rin naman kayo ng pag-iisip na ito ay na kay Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin ang bundok ng Zion, may pag-iisip ng Panginoon Kristo ang pangangaral. May pag-ibig, may pag-asa, may kagalakan, may katiyakan sa kaligtasan bawat isa. Hindi kayo magdududa dito. Wala kaming hinihingi sentimo sa mga nakakarinig. Hindi nyo kami mai-issuehan dito na katulad ng mga naparito, ng mga antikristo, mga ministro ng demonyo. Amen po ba? Amen. Kasakit nito doon sa mga pastor na ang hinanap ay puro pakinabang. Pati bahay, babasbasan. Ano kinalaman ng konkretong bahay? Ano kinalaman ng mga sasakyan na service na binabasbasan? Wala naman pag-iisip yung mga sasakyan. Yung nakatira sa bahay ang merong pag-iisip. Amen po ba? Amen. Yung mga bata, yung mga sanggol, wala pang unawa yan. Palakihin natin ang mga bata sa daan ng katotohanan na saksi sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Upang mo sila magsilakin at maging mature na at maging tao na huwag silang mawalay sa daan ng katotohanan na may patotoo ang kaligtasan at relasyon natin sa isang Diyos na tunay na lumikha ng langit at lupa at lumikha sa atin na katulad ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Meron tayong pag-asa kung siya'y paparito na Meron tayong ginaganap na tungkulin natin bilang tao. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po itong selebrasyon ng kaharian ng Panginoon Diyos na sinikap na ipinaghihiyawan sa social media yung watawat ng Panginoon Diyos. Yung katwiran po yung watawat malalim ang grammar, spiritually na puspos ng kababalagan nito. Hindi natin po pwedeng ikumpara sa temporaryong bagay yung paniniwala. Amen po ba? Amen. Ang paghahari ng Panginoon Diyos hindi sa pagkain at iniinom kundi sa mga bagay na di nakikita paghahari niya doon sa tunay na iglesia. Ang sino mang umiinom ng aking dugo at kumakain ng aking laman ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Ano sabi ng iba, ng ibang relihiyon? Pagkakain ng dugo. Lahat ng pinag-uutos sa atin lahat ng idalangin natin pawang malinis Ang tandaan natin, ang nagpaparumi, yung lumalabas sa labi, yung ikinakailan natin yung larawan ng Panginoon Diyos, ng lalagay ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Napakadakilaan ito yung selebrasyon na binigay sa atin, mga kapatid at kaibigan. At sa kanila sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumampalataya sa akin kailanman hindi mauuhaw. Naunawaan po natin, hindi na tayo muling mauuhaw po sa paniniwala. Yung sumasampalataya sa tagapagligtas natin. Dadapwat, sinabi ko sa inyo, nakita ninyo ako at gayunman hindi kayo nagsipaniwala. Verse 37, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay nagsilapit sa akin at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy sapagkat bumaba ako mula sa langit hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Amen po? Amen. Kaya lahat ng hindi sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi po natutupad sa kanila yung kalooban ng Panginoon Diyos Ama sa langit. Amen po ba? Amen. Sapagkat
sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Naunawaan po natin, ang ginagawa ng Panginoon Jesucristo, yung kalooban ng ating Ama sa langit eh. Kaya yung sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo ang makakaalam at makakaunawa sa pagparito ng ating Panginoon Diyos Ama. Sa lahat ng saksi sa pagkabuhay na maguli, tayo ang binibigyan ng bulat na pagkaunawa na sa pagparito ng Panginoon Jesucristo, lahat ng sumampalataya sa ating Ama sa langit. Amen po ba? Amen. Lahat naman nung nagdinay at hindi sumampalataya, darat na nakakilakilabot na pag-uusig ng matinding konsensya. Dito pa lang sa sanlibutan, kahihiyan na darating sa kanila. Amen po ba? Amen. Ito na yung pangako na kaya nga sinasummarize ko na ito sa mga may pandinig sapagkat bumaba akong mula sa langit. Tingnan nyo, ang Panginoon Diyos ang bumaba sa sanlibutan, no? Nagsalita siya sa pangalan ni Jesucristo sa huling panahon. Kung hindi pa natin paniniwalaan ng Panginoon Jesucristo, hindi natin paniniwalaan ng Panginoon Diyos na bumaba sa sanlibutan sa pangalan ni Jesucristo. Amen po ba? Amen. Paano tayo maliligtas? Paano tayo magiging tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan kung hindi natin nakilala ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo nating tagapagligtas? Nakakatang paniniwala natin sa tao ng tao. Kaya naging tao, nahayagan larawan ng Diyos sa pagiging taong si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ang liwanag ko. Sapagkat bumaba akong mula sa langit. Sino itong bumaba na mula sa langit? Ang Panginoon Diyos ba? Ang lumalang ng langit at lupa, sino ang gaganap nito? Yung nilalang niyang kawamis niya, na bunga sa pagkapanganay. Na-gets natin? Sumasa atin ang Panginoon Diyos sa 2 o 3 nagkatipon. Naroon siya sa ating kalagitnaan, kaya yung pagbati ko sa inyo, kapayapaan ay suma ating lahat bilang saksi dapat sa pagkabuhay na maguli. God with us in the resurrection. Amen po tayo doon. Amen. Happy Easter Sunday! Hindi kada taon inaalala yung Easter Sunday. Every minute, every second, sa bawat pagtibok ng ating puso, yan yung immunity natin. Yan yung resistensya natin. Sumasa atin ang tagapagligtas. Every second, every minute, every hour, every day, every other day, every month, every other month, every year, every other year. Hallelujah, hallelujah, purihin ka ba sa sangkalangitan at sa sangkalupaan sa pangalan ng Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay ng muli. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba yung nadidinig natin na sinasamaray ko sa mga listeners ng Panginoong Jesucristo para matiyak na natin yung kaligtasan natin bawat isa. Matiyak na nung ating pamilya yung pagiging servant natin. Ano po? Amen. Dahil inihahayag na rin yung mga unrighteous servant, ng mga public servant ng government. Nagkakaroon na ng transformation all over the nation in the 7th continent. Evolution na ito. Amen po ba? Amen. At ang Panginoon ay lilikas sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng bundok ng Sayon. O, di wala ang preparasyon, wala tayo sa physical, kundi nasa espiritu tayo. Amen po ba? Amen. Napakadakila nitong paglalang sa atin sa huling panahon. Kaya namamangha ako sa isang hamak at magmangkong palagayan. Nasa gitna ako ng pakikibaka ko sa mga naglalakihan at nagpapasikatan ng karangalan sa buong mundo. Ano po? Yan, isinasawala na ng Panginoon Jesucristo yung karangalan ng sanlibutan. Kaya kung mahal natin yung ating bansang Pilipinas, hindi matitinag po ang bansang Pilipinas. Bakit po? Dahil dito nakatingin ang Panginoon Diyos ang bansang Pilipinas. Dito niya ipinanumpa, dito niya pagtitibayin yung kanyang salita sa mga gaganap ng salita at patotoo. Nasa na marami mga bansa. Itinayo ko ang aking banal na bundok ng Sayon na kanluhan ng mga nalulumbay at napipighati at yung mga dukha na umaasa sa tagapagligtas. Amen po ba? Amen. God is alive in this place, all over the nations, in the 7th continent, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection.
Naunawaan po natin. Dinadidinig natin. Amen. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Tingnan nyo, hindi tayo iwawala. Ibabangon pa tayo sa pananampalataya. Pasasaganahin tayo sa biyaya ng pananampalataya. At gigisingin ang pananampalataya natin upang imulat tayo at magkaroon tayo ng katiyakan sa pagpalito ng Panginoon Diyos. Dalatnan tayong alive na pinamumuhay natin yung ang Diyos ay Espiritu, nasaksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Naunawaan natin yung pagiging saksi ng tunay na iglesia na ipinaganda ng tahanan sa langit, nagpapatotoo, yung may relasyon. Yung walang relasyon hindi ayaw lumabas sa labi Amen po ba? Amen. Amen. Itinatago sinong Espiritu yan? Kaninong servant yan? Kaya na magsalita para hindi na ako makasakit doon sa mga dinaya ng mga lahi ng evil. Ano po? Amen. Kung paano may lahi ang tagapagligtas, may lahi din siya Satanas sa mundo. Nandadaya sila. Amen. Ibababon tayo sa huling araw. Isa man walang mawala sa atin bawat isa. Amen. Sapagkat ito ang kalooban ng aming Ama. Ito daw ang kalooban ng ating Ama. Napaparito na siya sa bundok ng Sayon. Naka-engage na sa langit. Di nalalaman ng iglesia ng bundok ng Sayon ang pagparito ng ating Ama. Doon sa mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Yung ibang relihiyon pinaglalaban pa yung mga talata. Hindi ka alam ng anak, hindi alam ng mga anghel sa langit. Ba't alam ng mga hinirang, alam ng mga pinili. Magiging anak tayo ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli na ang Diyos yung Espiritu magpasawalang hanggan. Amen po ba? Amen. Ang pinagkakalooban ng pagkaunawa, yung mga naghihintay na binigyan ng hamak na pagsiselebrasyon, dukhang selebrasyon, mangmang na selebrasyon. Amen po ba? Amen. Sapagkat ito ang kalooban ng aming Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya ay sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay at sa akin siyang ibabangon sa huling araw. Nakilala niyo na raw ng Panginoon Diyos? Ang bawat nakakita sa Panginoong Jesucristo ay nakakita sa Diyos Ama. Amen po ba? Amen. Lahat ng mga nagkakaila, lahat ng mga mamumusong, hindi nila nakilala ang sinag at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga tumayo na nagpatiuna, naghaka-haka, mananagot pa tayo sa Panginoon Diyos sa pagparito dahil hindi natin pinaniwalaan ang larawan ng Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Kaya nga ang nakakita sa anak ay nakakita sa ating Ama sa langit, ng langit at lupa, na ang Diyos ay Espiritu. Kaya tayo nagpapatotoo. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba? Amen. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, sumisigaw siya. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa nagsugo sa akin. Ang sumampalataya sa akin, sumampalataya sa nagsugo sa akin. Naunawaan po natin, kaya humihiyaw ang Panginoon Jesucristo at lahat naman ng nananalig, itinuring niya tunay na kaibigan. O di alam ng kaibigan, yung pagparito ng Panginoon Diyos pala. Amen. Amen po ba? Amen. At sinasabi ko sa mga tunay kong kaibigan, ang pagparito ko, lahat ng sumampalataya sa Panginoon Jesucristo, sumasampalataya sa ating Ama sa langit. Lahat ng nagkaila sa Panginoon Jesucristo, ikinakaila ang Diyos Ama sa langit na lumikha ng langit at lupa. Gano'ng kahirap ang sasapitin nung nagkaila? Gano'ng kahirap ang sasapitin nung namusong araw at gabi? Magdulo sa apoy ng impyerno. Gusto nang magpakamatay, hindi pa mamatay-matay. Dito pa lang sa mundo, buhay pa, inuuod na katawang lupa. Amen po ba? Amen. Purihin ang Diyos Ama sa langit na lumikha ng langit at lupa at lumikha ng bundok ng Sayon ayon sa kanyang larawan sa pagkabuhay na maguli. Be always meditate the Word of God day and night. Magpakatatag tayo.
Huwag tayong lilingon sa kanan at kaliwa sa harapan ng likuran. Manatili tayo sa palatuntunan at kautusan ng kahatulan ng mga banal na propeta. Na ang bundok ng Sayon, may pinagsasaligan ng hula ng mga banal na propeta at may pinagsasaligan ng patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Yan ho ang iglesia ng bundok ng Sayon. Naka-engage sa langit, nakatala sa langit, recorded na sa langit. Kaya nagagalak akong ipanghiyawan na opisyal. Tanungin niyo yung pastor niyo kung yung religion niyo ba, opisyal na ba yan? O opisyal na saan yan? Kayo na magsalita kung saan kayo opisyal ngayon. Competition na ng digmaan ng religion nito. That is the sign in the second coming of Jesus. Magkakaroon ng digmaan ng mga bansa sa bansa, magkakaroon ng digmaan ng mga relihiyon sa relihiyon. Magkakailaan ng maraming iglesia. Darating ang kahirapan. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang. Amen po ba? Amen. Walang relihiyong tatayong at nananatiling nakatayo. Magkakabagsakan lahat yan, magsasambulat lahat yan. Ipapangalan ng Ebanghelyo, darating ang kawakasan ng sanlibutan. Amen po ba? Alin ang kawakasan darating? Magwawakas ang lahat ng lakad ng mga palalo. Magwawakas na ang lahat ng lakad ng mga sinungaling at mga kalumal-lumal na pinasakitan. Ano po? Pinusong ang Panginoon Diyos. Ngunit ang iglesia ng bundok ng Sayon, na tunay na may paggalang at respeto ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli, hindi magagalaw, hindi matitinag ang pananampalataya. Amen po ba? Amen. Sino ho ang nagtayo nito at nagsikap? Ang Panginoon Diyos ang nagsikap nito sa lahat ng sasampalataya sa Panginoong Jesucristo Amen po ba? Amen. Siya nagsikap nito. Siya nagtala sa langit nito. Amen po ba? Amen. Ako'y nagagalak ang aking kalooban dahil God is good all the time. Ano po? God first before others. Ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong gawa at pananampalataya. Ano po? Ibigin natin yung kapwa-tao natin ang katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ano po? Amen po ba? Eto, pinahayag ko sa inyo. Pundasyon ng bundok na Sayon ng Diyos ay pag-ibig. Nadinig niyo po? Amen. Tingnan niyo yung mga trilyonaryo, yung bilyonaryo, ano inibig nila? Pilak. Saan pupunta yan? Nagiging alamok lahat yan. Ngayon, katulad man kundit ng salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin, hindi magwawakas nananatili magpakailan-kailan pa man Kaya lahat ng mga nagnanasa sa mga bagay ng sanlibutan temporary, gaya lang ng bulaklak ng damo yan, lilipas. Pero ang salita o gatuldok o kudlit na salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin, nagbibigay ng katatagan at pag-asa at kagalakan at katiyakan sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Katiyakan ng kaligtasan bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggan ay pinaganda ng tahanan sa langit. That is the greatest celebration of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Birth of Christ, creation of Christ, angkan at lahi sa pagbabagong lahi ng tagapagligtas, resurrected by God's promise in the resurrection. That is the land of promise of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ikaw at ako ang lupang pangako na tinatahanan ng katwiran na ginaganap natin yung patotoo. Amen po ba? Amen. Na ipinaghanda na ng tahanan sa langit. So nakagaganap po na paghiyawan to sa YouTube po. Nasa competition ako ng pakikibaka sa pagtatanyag ng sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa buong mundo Kaya mamasdan po itong mga pastor na naghahaka-haka sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya binigyan tayo ng unlimited character na itatanyag natin yung kagandahang loob, yung kabutihang loob ng Panginoon Diyos bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Kaya binabati ko kayo na Happy Easter Sunday. Amen po ba? Amen. Ang pagbati ko ang buhay, pag-ibig sa bawat kapatid sa kapatid. Ano po?
pinasasagana sa kaalaman, sa pagtitiis at pagtitiis, sa pagpipigil sa mga bagay na walang kabuluhan, nakikibaka sa lahat ng kahinaan natin sa sanlibutan. Naunawaan po natin doon sa lahat ng nakakarinig ng salita ng Panginoon Jesucristo na ang creation ng bundok ng Zion paniniwala. Amen po ba? Amen. Ito, last creation, no? Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, sabi ng Panginoon Diyos Di ho ba nangyari sa atin yung kababalagan na nilikha niya tayo, nakawangis ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa pagkabuhay na magmuli. Kaya ano sinasabi dun sa binasa ko kanina? Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya naniwala ay magkaroon ng walang hanggang buhay at aking siyang ibabangon sa huling araw. Do you believe that? Amen. Naunawaan po natin. Amen. That is the marvelous revelation. The day of the Lord is the marvelous revelation. Amen po tayo doon. Amen. Ito yung kagilagilalas na kababalagan na gawa ng Panginoon Diyos na itinataas natin ang sentro ng katuwiran ng tanda ng patotoo sa puso't isip at labi natin na hindi nawawalay sa labi natin sa angkan at lahi natin yung patotoo. Sino ba sumampalataya sa bugtong na anak, sumasampalataya sa ating Ama na lumalang ng langit at lupa, kaya nalalang niya tayong kawangis niya ngayon. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung mga hindi nilalang ng Panginoon Diyos na itinalaga buwan sa pasimula. Ayaw lumabas yung katwiran ng tanda sa kanilang mga labi. Ay hindi sumasa kanila ang Diyos. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo sumasa atin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. God with us. Happy Easter Sunday. Hayag sa labi ko. Amen po ba? Amen. Hayag sa labi ko na may relasyon ako. Kaya marami pang mananagot Pagparito ng Panginoon Diyos nagaganap na ito katuparan ng hula sa minamahal natin bansang Pilipinas tinitingala na ng buong Asia ang Pilipinas Talagang umaangat na ang economic growth ng bansang Pilipinas Yan naman mga oposisyon, apura pa nilira sa presidente ng Pilipinas, hindi na nakakatulong, nakakasira pa. Pero bahagi sila ng pag-aangat ng ekonomiya ng bansang Pilipinas, nakikinabang din yung mga oposisyon. Di ba yung mga oposisyon ng Panginoon Jesucristo, valid din sila sa kaligtasan na inihain? Amen po ba? Amen. Di ba valid din yung mga oposisyon ng gobyerno sa pamumuno ni BBM sa minamahal natin bansang Pilipinas? Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung paano tayo patunayan ng Panginoon Jesucristo na authenticated tayo sa langit. Silyado tayo sa langit, nagpapatotoo tayo. Tanongin niyo, pastor niyo, authenticated na religion niyo sa langit. Ito, nadinig niyo authenticated sa langit, nagpapatotoo, nandiyo sa Espiritu, buhat sa pasimula. Sino ang nagbigay sa akin ng karunungan na authenticate na sa langit ang bundok ng Zion? Di ba ang Panginoong Jesucristo ang nagbigay sa akin ng karunungan at kaalaman at pagkaunawa? Na sa bawat individual na iglesia, bahagi ng templo ng Panginoon Diyos. Bahagi ng sambahayan niya na ang ulo ng sambahayan ay manlulubos sa tagapagligtas natin na siya ang kapangyarihan at karunungan ang tumatahan sa puso't isip natin. Akong karunungan ay tatahan sa loob ninyo. Amen po ba? Amen. Sa haba at dukha kong kalagayan, narinig niyo ang katotohanan. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Kaya nagagalak ang aking puso at pag-iisip Hindi niyo na madidinig ito sa mga sikat at marunong ng sanlibutan. Aalisin na nga ang karunungan ng sanlibutan Yung mayayaman, bilinan nyo. Ang sabi sa mayayaman, magmalasakit na yung mayayaman sa mahihirap. Gawin na natin may pag-ibig yung tulungan yung mahihirap. Dahil yung kayamanan natin, hindi na natin madadala, may iwanan na natin yan. Hubad tayong isinilang sa sanlibutan, hubad din tayong lilisan sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Pero ang mga iglesia ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na may mga relasyon, may mababaong kayamanan sa sangkalangitan, yung hula ng mga banal na propeta,
Dahil yan yung buong duty natin bilang God's servant. Inihahayag natin yung kagandahang loob at walang hanggang kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin upang matiyak natin ang kaligtasan at tunay na pagiging mana natin sa sangkalangitan na tayo'y nakatalan at naka-engage na sa langit. May relasyon tayo sa tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mga unrighteous preacher, dalat ng ba tayo ng pagdurusa? Bakit po? Bakit ikinaila at idininay natin ang larawan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula? In Genesis chapter 1, doon pa lang makikilala na natin ang kalikasan ng larawan ng Panginoon Diyos Amen po ba? Kaya ano sabi ng Panginoon Jesucristo? I am the first and I am the last. Ako ang kahapon, ako ang ngayon. Amen po ba? Ako ang pasimula, ako ang wakas. Ako nga, ang tunay na Diyos buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Ako po'y galak na galak sa pagtayo ko dahil nagre-reflect yung mga idinadaing ko na ang ating Ama ang nasa langit, tayo ang nasa mundong ito, na nakikibaka sa gitna ng mga mandaraya at manlilinglang na mga ngaral, na patuloy niya akong pangunahan ng kanyang salita at alalayan ng kanyang katuwiran, na magiging tanda sa balat ng lupa at magiging tanda sa lakad ng mga masasamang mangangaral sa huling panahon na nakikibaka na sa kalooban ng Panginoong Jesucristo. Ginamit lang ako instrumentong taong katulad nyo upang ibuka ang aking labi at ihayag ko ang larawan ng Diyos na di nakikita, nahayag sa atin ang kaluwalhatian at sinag ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ang Diyos buhat ng lanangin ng langit at lupa ay Espiritu, na tayo ang kanyang nilalang na kawangis niya ng mga espiritu na nagbabantay at nagtatanyag ng kanyang walang hanggang pag-ibig na sumasa atin ng Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ano sabi doon sa Revelation? Ako'y pupunta na po doon sa mag-e-ending na ako. Kaya ano sabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9? Kayo ang bayang pinili ko na sarili kong pag-aari, na itinatanyag nyo ang larawan ko sa madilim na dako ng sanlibutan upang magliwanag na, maging bukang liwayway na ang madilim na mundo, upang si Satanas dadala ng paghuhukom. Amen po ba? Amen. Ano sabi doon sa book of 1 Peter chapter 2 verse 9? Kayo ang bayan ko, sariling pag-aari na pinili, na inihahayag nyo yung aking kaluwalhatian sa madilim na mundo. Amen. So, di ang makapaghahayag lang nito, yung naka-engage sa langit. Nakilala nyo, na-discern nyo yung misahero ng Panginoon Jesucristo, naka-engage sa langit. Kaya ano sabi doon sa Revelasyon, tinakita kay Apostol Juan yung magaganap. Ano yung nakita ni Apostol Juan? Mapalad ang mga nakarinig at maniniwala sa aklat ng hula na ito. Ano sabi ng kahayagan? Ano sabi ng Panginoon Jesucristo sa mga binigyan ng pag-asa na mga sumampalataya sa pagkabuhay na maguli? Ako ay madaling paparito. O binigyan tayo ng katiyakan. Amen po ba? Amen. May pag-asa na tayong lahat. Ingatan natin ito. Huwag natin itong lilimutin, huwag natin itong iwawalay sa puso't isip at ala-ala natin kahit saan tayo naroon. Hindi siya nananatiling tumataas sa mga building. Sa kalooban ng puso ng taong nakarinig siya, na nananahan at namamahinga. Amen po ba? Amen. Doon sa mga nagsisisi at nangihiling na tumatakas sa mga walang kabuluhan paniniwala ng sanlibutan siya namamahinga. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. Amen, amen, and amen. I declare in the seventh continent all over the nations, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, na dalhin ang hangin ng tinig ng Panginoon Jesucristo sa mapagkailangan na matidinig upang magkaroon ng pag-asa, katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po tayo doon. Amen. Ako po'y nagagalak sa huling panahon, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya, ang mga banal, nasa sanlibutan lang yan. Ang Diyos Ama nasa langit, nagsabi, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming kasalanan.
at kami ang nasa sanlibutan. Ano sabi sa atin? Hindi ko naaalalahanin pa ang inyong mga kasalanan sa akin, kundi iuukit ko sa inyong puso at isipan ang kautusan ng mga banal na propeta. Sa inyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan. God bless, people of God. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless, people of God. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah, hallelujah. Napakadakila mga kapatid at mga kaibigan, ang lahat ng mga bagay na patuloy nating tinatanggap. Ang salita ng ating Panginoong Kristo, ito ang tinapay na tumatagal hanggang sa kabuhayang walang hanggan. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, kung ito'y ating ipamumuhay at tunay na ating pakakaingatan, hindi mawawali sa ating mga pag-iisip, sa ating puso, at ang buong kalakasan natin ay patuloy natin na ipaglilingkod. Mga kapatid at mga kaibigan, ang tinapay ng kabuhayan ay mananatili sa atin at ipinangako ng Panginoon ang buhay na walang hanggan, katulad ng larawan ng ating Panginoon Jesucristo. Magbuhay tayong payapa at patuloy nating itaas ang ating pagpasalamat sa Panginoon. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Patuloy nating awitin mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Itaas natin patuloy ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama na nasa langit, na patuloy na ang mga mata ay nakatunghay sa kanyang mga hinirang, nagagalak ni Panginoon sapagkat patuloy mong iginagawad sa amin ang tinapay ng kabuhayan upang ang lahat ng mga tatawagin mo, Panginoon, ay magtubibay na, magsilakas na sa pananampalataya, patuloy na datna ng talisay na pagkaunawa at pag-asa. Salamat, Panginoon, sapagkat kalooban mo na ibangon kami sa huling, Panginoon, at dumating sa amin ito ngayon, Panginoon, na ang aming mga pag-iisip, ang aming pagkaunawa ay ginising na upang maihain namin ang aming buong sarili, ang aming buong kalakasan, ang aming puso, ang aming kaliwa sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakahayag sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Salamat, Panginoon, sa kabuhayan walang hanggan na inilaan mo sa lahat ng mga banal at sa lahat ng mga tao, Panginoon. Patuloy namin sinasangguni at iniwala na Ikaw ang unang tumatawag, Ikaw ang umibig upang piliin, upang hirangin, tawagin sa banal na pagkatawag ang sino mong taong magiging bahagi ng iyong dakila at banal na bayan. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng mga bagay nito. Patuloy namin tinatas ang aming dalisay na pagbuwalhati, pagdakila at pagsamba sa pamamagitan ng dakila mong pangalan sa makatigbagay ng Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos, mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid na magsipagsabi namin. Amen. Amen.